Magandang gabi sa inyo mga kachurba. Magandang gabi mga kachurba. Oo, dahil sa iniinit ko ang ulam, makachismis muna nga sa inyo, day. Oo. Kasi ininitan ko muna. Kaya tara na, magchismis, chikahan. Tara na, magchismis, chikahan. Nakasarado ang pinto. Kasi, alam mo naman, marami na akong kapitbahay. Kaya, nagsasara-sara na ako ng pinto, day. So, napachika lang ako kasi mayroon akong tirang ulam, day. Siyempre, pag nag-iisa ka sa isang bahay, tinitipid ko talaga ang ulam, day. Oo, napakatipid kong manu sa ulam, lalo na sa kanin. Pag alam kong ako lang mag-isa sa gabi, pagluto ko ng tanghalian, hanggang gabi na yun, day. Kay sayang din kasi kung naka-rice cooker man or naka-gasol man, kay sayang din. Kaya isang lutuan na hanggang gabi. Tapos syempre yung ulam ko rin, isahan ko na yun hati, o day. Kasi hindi naman ako ganun katakaw sa Kasi nga, si Sisi nga, ay wala ngayon si Sisi ko, oo. Wala ngayon si Sisi. Kaya dahil dyan, itira-tira ko yung ulam. Sa sarili ko din, syempre. Sarili ko rin naman nakakain nun dahil. Kaya bumili-bumili pa. Tipungal na mga langgam na yan. Naiinis ako dahil. Naiinis ako ng langgam na natitira dito sa bahay na ito. Ay, sarap sunugin. Dismidaya, mga langgam dito. Kaya sarap sunugin. Kaso ang ending, pag sinunog mo, ay tipungal. Baka pati ako masunog. Pungal. Hindi ko akalain kasi kung paano nagkakaroon. Kasi, iba may ginagawa ng bahay dito sa kabila. So ngayon, yung pinakadulo kasi niyan, open. Tapos, nilalagyan lang ng mga ganito, ng kahoy, pader. Oo, sa pader. Ang ending, dahil sa kakapukpok ng kapupok ng dipungal, ang mga langgam, naglalaglagan. Siguro dahil naiinis sila, dahil naiingayan sila sa kakapukpok. Kasi, sa totoo lang, yung bahay na ere, siya, hanggang dito lang. Hindi siya sa pinakataas. Oo. So, meron siyang pader na kagaya niyan, pader, laglag na. Diba? Nalalaglag na siya. Kaso ang ending, pag nawala nga yung langgam, may bigla-bigla may namang daga, dipongal, sarap barilin. Kabuisit. Oo, dahil. Kaya ayan, nag-o-open yung mga kahoy. Kasi lahat ng buong gilid na yan, paikot dyan, hindi siya totaling sa pinaka dulong-dulo sa bubong, diba? Kasi wala naman siyang pader na bubong lang talaga siya na ganyan. Kaya yung pinaka niya sa dulo ay ganito lang yung taklog, mga kahoy-kahoy. Kaso ang problema, pag nagagalaw yung pinaka plywood, siguro naiingayan or nagagalaw yung bahay nila, simiday, nakaka-stress. Kulang na lang magpasabog ako ng apoy dyan. Dahil ang problema, baka naman mamaya pati ako na rin, masunog na rin ang sarili ko niya dahil sa mga langgam. So, hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Ano ba dapat gawin sa mga langgam? So, ngayon, may mga time na may mga bumababa na yung iba. Dahil nagagalaw na yung mga bahay nila, nagbabahay-bahayan na sa baba, dipungal. Nakakabuisit. Gaya niyan, tingnan mo. Diba? Kita mo, ang daming langgam. O diba? Kung maisipan ko magsunog sa kanila, di po nga lang, sa baba na sila lahat, baka pati ako masunog.
Ay, Diyos me, day. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Kaya nga pati sa CR, meron din yan sa mga pader-pader. So kahit anong linis ng linis sa CR, sa sahig, ang ending, naglalaglagan na rin yung mga alaga nila dyan sa baba. Hindi pungal na iyan, nakakabuisit kasi walis ng walis ng walis. Kasi ang ini-stress ko, baka mamaya pati mga panty o mga ano, isusuot mo, di pungal, baka pati puday mo na sa ano na, mga langgam. Dahil sa, di ba, sa mga kagagalaw ng mga langgam, hindi natin masabi na, Diyos me, day, pati mga, kasi mamaya ang isusuot namin na mga underwear, mga papasok sa trabaho yung sisi ko, biglang pupunta sa trabaho, magkakamot sa pudayan niya kay ang panting niya ay puro na langgam. Visit na yan. Kaya hindi ko alam kung anong dapat kong gawin pang tanggal sa langgam. Pero sa totoo naman, alam naman siguro yun na may-ari kasi siya yung nakatira dito eh. Sa buong bahay na nakikita nila may mga langgam. Kasi yung isang kapitbahay namin, may-ari din ng bahay, may-ari ng apartment sa likod namin. Kapatid yun ang naandito rin na may-ari. So alam din nila sa bawat isa kung anong dapat gawin. Kaya yung napachika ako, itong pinaka-isang may-ari dito sa kabila, yun, inano sa akin na, yung sa langgam, ganito, ganyan, ganito. Kaso, ang maganda lang kasi sa ano nila, sa likod na may-ari, ang maganda kasi sila mag-asawa, talagang maasikaso talaga dahil. Oo, sipag, napakasipag mag-ano ng apartment nila. Lalo na alam na mismo na konting pangit na yung pintura, pinapaganda ng mag-asawa. Napakasipag ng matandang yun, yung dalawang mag-asawa. Talagang salute na salute ako sa kanila. Yun nga lang, talagang ganun talaga ang life pag mga apartment. Mahirap talaga ang bayaran ngayon sa mga apartment. Kaya, ayun naman ang pinagkaiba nun sa paghanap ng apartment na presyo. Yun lang. Pero kung sa pag-aasikaso, pagpapaganda ng apartment, marami namang ganong apartment din. Yun lang, napachika lang ako dahil ang sa awa naman Diyos, sa pagtutulog namin, wala namang nalalanggam. Ang kadipungal na iyan ay, bismillah, naglalaglagan. Naiisa ko, minsan, dahil may kandila ako dito, kaya gusto ko na paglalapitin ko na. Ang ending, baka bigla naman mag-alisan lahat, maglabasan, kaya mapunta na sa buong katawan ko na langgam. Sabi na, nakaluloko ako sa kakaan sa mga ganyan. Ano ba ang dapat gawin? Na sana maalis na yung ito kasi naandito, natanggal lalo yung pader eh. Kaso ang napapansin ko may daga na depongal. Baka mamaya yung daga tumalon na rin dito. Sabi na, nakakaloka talaga. So, yun lang. Napachika lang ako dahil dyan, okay na yung kakainin ko. Dahil pinainit ko kasi yung ulam. Ayan, o diba? Yung ulam ko kaninang tanghali. Pinaano ko muna para hindi kaysa matapon no, kakainin ko yan, sayang. Kaya goodbye na nga sa inyo mga kachorba. Sana bigyan nyo nga ako ng idea paano ang dapat kong gawin para alisin ko yung mga hinayupak na paligid sa paligid ng bahay. Sabi nakaka-stress kaysa mapuntahan na pati ang pudayan sa pasok ng mga langgam na yan, nakakaloka. O sana payuhan niyo po ako, dapat kong gawin at anong dapat kong ilagay sa kanila para sila magsipagtahimik. Okay? Salamat, kain lang muna ako, gabi na eh. Bye! Bye na, day!